wala at pinangangabahang nasawi dahil sa landslide na nangyari habang sila'y natutulog. Nangyari umuno ang insidente malapit sa isang liquefied natural gas project site ng kumpanyang ExxonMobil na agad namang nahinto ang operasyon dahil sa insidente. Patuloy pa ang paghahanap sa mga nawawala at kinukumpirma ang bilang ng mga naapektuhan. Mula naman sa Amerika, tinutukan ng taunang State of the Union address ni U.S. President Barack Obama. Nakatuon sa domestic issues at estado ng ekonomiya ng Amerika ang talumpati ni Obama na inaasahang tatakbo muli sa pagkapangulo sa nalalapit na eleksyon. Pagdating naman sa mga foreign policy, ilan sa mga natalakay ni Obama ay ang tungkol sa pagiging talamak ng counterfeit products o peking produkto, lalo na yung mga galing sa China. Kaya ang panlaban dito ng Amerika ang bagong Trade Enforcement Unit na inatasang habulin ng mga negosyo at bansa kung saan nadedehado ang Amerika. Binanggit din ni Obama ang kanilang pagharang sa posibleng pagkakaroon ng nuclear weapons ng bansang Iran. Kita mo, yung pirated nila, priority ng Amerika. Dito hindi priority. Lagot ka na, Llamas. Kanya ng US anti-piracy team. Okay, samantala, yes. Pinabahagi ng year-long celebration ng ika-400 anibersaryo ng University of Santo Tomas o UST. Kahapon po, para kang nagbalik sa panahon ng Kastila sa loob ng UST campus. Bukod kasi sa mga salitang Espanyol ang maririnig mo, yung mga nakasalubong mo po, nakasuot ng Filipiniana at mga kasuotan nung panahong yon, magiging mga security guard, nag-ala Guardia Civil. Bakit nahanap niyo si Rizal dyan, ha? Ang lahat na ito, pagbabalik tanaw po sa mayamang kasaysayan ng universidad. Isang photo exhibit din ang makikita ngayon na nagpapakita ng makulay na kwento ng UST sa modernong panahon. Naka-display po yung Pope mobile na ginamit po ni Pope John Paul II nang bumisita siya sa universidad. Isang historical marker din ang pinasinayaan sa UST campus. Sana dyan yung mga nakapili. Roste, si Antonio Luna nandun na. Padre, Dapat rin na yung mga nakabayong. Galing naman. Ang cute kanina may video na may bagets sa ayun, naka-backpack siya, pero naka-Filipiniana yun. So, ang ganda tingnan. Sana gawang TQ, no? Galing. At samantala, nagpapatuloy ang filming ng Hollywood film na The Bourne Legacy sa Navotas Fishport. Ang mga dumayo doon para manood, tuwang-tuwa sa kanila nasaksiyan at nakitang mga mega artista. Nasilayan kasi nila mga bida ng pelikula na sina Jeremy Renner at Rachel Weisz. Samantala, marami sigurong itim na sando doon. Ay! Nakaalis na! Ano ba? Ng bansa ang husband ni Rachel na si Daniel Craig. At ayon kay James Bond, super nag-enjoy siya. Super nag-enjoy siya sa kanyang short stay sa Pilipinas. Honey, I'm home. Conjugal visit. Conjugal visit. Ano ba yan? Naiyawan? Ano naman si Daniel, no? Hindi man... Naku, hindi mo Hindi ka nakausap tum- ng chairman. Ano ba yan? hindi dumating eh. Hindi, kasi Ay, busy nako. kay Rachel. May pag-asa pa tayo kay Edward Norton. Kaya naman kasi nga. di ba? Dami niyang nabiling DVD, oh. Kasi hanggang February pa eh, no? Hirit pa lang tayo, love. All time. Ganda nung ship. Nag-courtesy gun. Thank you, Igan! Ito na po mga kapos ang ating hirit panahon mula po sa Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin po ang tinatawag nating diffuse tail end ng cold front. Yan po ay nasa Visayas na po at Northern Mindanao. Ito po yung pagtataboy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya po ang Visayas at Northern Mindanao, magkakaroon po ng madalas na maulap na kalangitan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang natitirang bahagi naman po ng ating bansa, kasama na po ang Metro Manila, magiging maulap po ang ating kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan. Ang ating pong sunrise, 6:25 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:52 ng hapon. Ayan. Yan po ang ating mga weather updates. Ay, pakitingnan mo po natin ang iba pang weather conditions sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mga hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Good morning mga kachika, spotted sa birthday party ni Tim Yap ang dating magkasintahan sina Lovie Poe at Ronald Singson. Kwento ni Ronald na miss daw niya ng sobra si Lovie.
Pinanood na rin daw niya ang mga nakaraang pelikula at show na pinagbidahan ni Lovie noong wala siya at sinusubaybayan niya po ngayon ang primetime soap ni Lovie dito sa GMA na Legacy. Hanga raw talaga ang dating kongresista sa pag-arte ng dalaga. Masaya naman daw si Lovie sa pagbabalik ng kanyang dating kasintahan. Pero ayon sa Kapuso actress, magkaibigan lang daw sila. Sa dami nung nangyari, parang hindi yata kasi isa o dalawang araw na mag-usap. So, we're just taking it slow. We're good friends now. Importante yun eh. Natago namin yung friendship. I'm happy that he's here now. Sa ating Hollywood news naman, isinugod sa ospital ang aktres na si Demi Moore dahil umano sa substance abuse. Isang tawag umano ang natanggap ng 911 at nangailangan pang magdala ng ambulansya upang dalhin si Demi sa ospital. Hindi naman ito kinumpirma o itinanggi ng kanyang tagapagsalita. Ayon sa kanilang statement, may mga pinagdaraanan daw ngayon ang aktres at ngayon nagpapagaling na sa tulong ng mga eksperto. Samantala, masaya raw si Casey Concepcion sa nakukuhang feedback sa kanyang pictorial sa isang men's magazine. Ayon kay Casey, kinabahan daw siya sa photoshoot pero natuwa raw siya sa kinalabasan nito. Naging hot topic pa nga ang classy at hot na post ni Casey sa social networking sites. At bukod sa kanyang mga sexy posts, ibang Casey raw ang mababasa ng kanyang fans sa feature story ng magazine. Dagdag pa ni Casey, sa ngayon daw mahalagang maging positibo siya sa kanyang mga pananaw kahit marami siyang pagsubok sa buhay. Tuloy-tuloy lang naman yung buhay, diba? So with every mistake naman, you change, hopefully for the better. You just try to be the best. Ay, nako, grabe talaga si Team Yap. Oh, ganda ng colorful, ha? Makikan, basta't balitan morning gimmick. Bahasan nyo kami dito ang pagkadahan sa Unang Hirit! Unang hirit, ang saya sa